Gabi po sa ating pong lahat na mga nanonood po sa ating pong tahanan para po sa ating prayer meeting.
At minsan pa po, muli po natin papurihan po ang ating Panginoon at tayo po ay tumayo. At bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng palakpak. Acknowledge your presence, Lord. We praise you in this place. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa bawat isa. At Lord, minsan pa nandito kami para, Panginoon, sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. At Lord, may enjoy po namin ang iyong presensya, Panginoon, gayon din po ang mga banal na salita, Panginoon. Sa amin pong pagpupuri, pagsamba sa iyo, Panginoon, ikaw po ang masentro. Ikaw lang po ang mapapurihan at mapasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Yan, sige po. Papurihan po natin ang ating Panginoon sa tuya na dapat papurihan. As we pick you up, you are riding on our praise. Be control over everything. You are seated in God. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. Feel it my praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it. Turn it up, this sound of praise, make it louder, and louder, lift him up, and shout his name over all. As we praise, I can feel the change, as your presence now is made. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Your rain comes down, a praise goes up. Your rain comes down, a praise goes up. Your rain comes down, a praise goes up. Your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh, people, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name, Jesus, over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Praise you, Jesus. We worship you, Jesus. Ikaw lang po, Panginoon, ang dapat sambahin at ang aming dapat papurihan, Panginoon, ay ikaw, Panginoon. Maraming salamat. At sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, i-focus po natin ang ating mga puso at isip sa ating pong pagsamba sa Kanya.
presence. We welcome your presence, Jesus. And Lord, salamat Panginoon sa mga binigay mo sa bawat isa. In the darkness we were away, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from the throne of endless glory to the cradle in the dirt. Sabihin po natin, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, or even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for our Savior died. Sabihin po natin, praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all the heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb we conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church, Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now the gospel true of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom we are free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sabihin po natin, praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. For the last time, praise the Father, praise the
praise forever to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the Most High God, Creator of heaven and earth. Hallelujah, Jesus, we praise you. Yes, we pray. Amen and amen. Thank you. Sa bawat isa, Good evening. happy birthday po, Sir Tinda. Wala si Brother Eric, happy birthday din po. Belated pala. Ang Lunes. Dati tayo magbe-birthday ng March, di po ba? So, every week niyan, may pagkain tayo pag Webes. Sa linggo po kami. Oo, sa linggo pala sila. Busy. Maraming salamat, Brother Jess, sa pangunguna sa pagkawid. Ngayon po ay nasa chapter 3 na tayo ng Galatians. So, sabi ko nga po the last time, which is January, matatapos po natin ng buong aklat ng mga taga-Galacia hanggang Mayo, hanggang May. Ano po? Kasi po sa next week ay tutunghayan naman po natin ang chapter 4. Ako pa rin po ang tatayo dito next week. So, maganda nga po magkasunod sila, ano? Sige po, inanyahan po ang lahat. Tayo po ay humingi muna ng gabay sa ating Panginoon, sa ating pagsimula. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na kayo po ang maitaas ang pangalan at hindi po ang aming mga pangalan, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan at gamitin niyo po kami bilang inyong mensahero, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat nakikinig dito, Panginoon, ay magamit nila ang inyong mga salita. Hindi lamang po ngayong araw na makikinig sila. Kung hindi, Panginoon, ay magamit nila sa pang-araw-araw at ma-share po nila ito, O Lord God. Maraming salamat. Bigyan niyo po kami ng gabay, katalinuhan sa lahat ng aming pangalan. Pinupuri ka namin, O God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sabi ko nga po sa inyo ay patuloy po nating it's a series of study po from Galatians. So ngayon po ay nasa chapter 3 na tayo. Ang binigyan ko po ng ng title na From Law to Faith, Leading Us Through Children of the Promise. Ang idea po nito ay ang bayan ng Diyos ay pinapawalang sala, pinananatili at pinagbubuklod sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa at kautusan. Yun po Ang aklat po ng Galatian ay sinulat sa isang church na very confused about false teaching. Nagkakaroon po ng confusion dito. Kaya po kung mamaya babasahin natin, makikita niyo si Paul dito kung paano yung panimula ng kanyang sulat. Ito po ay may response dito kasi si Paul dun sa very strong ang ginawa niyang response dito ni si Paul. Ang sabi po kasi niya dito is the gospel is not Christ plus work, but it is Christ alone. Yun po ang pinaka-response niya dito. At nung pinag-aaralan ko nga po dito, biglang sa akin, nag-sink in that this message is very relevant po sa ating mga Pilipino. Sa Filipino context, where religious, yung mga religious performance, rituals, mga traditions, are often confused with genuine faith. Marami pong mga reliyosong tao dito sa atin, Kaya nga po naawit yung merong kanta na araw-araw nagsisimba, pero paglabas niya, ngiting,
Okay. Hindi ko na po itutuloy. Ano? So ito po yung nagiging... Kumbaga, they really would like to do something na pinapakita nila na itong gawain nilang ito ay ang makakasave sa kanila. So, kaya nasabi ko na it is very relevant sa ating mga Pilipino. It's a very relevant sa Filipino context. So, meron lang po akong 5 punto rito. Ano? So, ang unang punto po natin ay, the first point po natin ay, it's from verse 1 to verse 5. Mga hangal kayo mga taga Galatia. Tingnan niyo po, unang-una pa lang sulat yan. Galit na si Paul dito. Hindi man lang yan, kumusta kayo? Wala na. Hindi na eh. Unang bungad pa lang, mga hangal. Sabi niya. Kayo mga taga Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan, ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo. Ang first point po natin dito, makikita natin, salvation begins with what? Begins by faith, not by works. Yan ang sabi. Sabi wala. Galit na siya rito. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pananampalataya, hindi sa mga gawa. Ano? Si Paul po rito rebukes the Galatians for turning away from faith and returning to human effort. So nag-rebuke po niya yung mga believers dito. Did you receive the Spirit by words of the law or hearing faith? Sabi nga po sa verse 2, ano? So, dun sa verse 2, faith not effort brings the Spirit. Ito po yung subpoint natin. Ang significance po kasi dito, the Holy Spirit is God's gift, not reward for a good behavior. Hindi po tayo nag-aaral. It's not about a good behavior. Dahil mabait ka ba, you are going to receive the Holy Spirit. No, it's not. Christian life begins with grace. Kagaya nga po ng pinag-aralan natin dun sa chapter 2. Ano? Grace plus works, it's not grace anymore. Christian life begins with grace. O bigyan natin po ng ilustrasyon. Sino nakatanggap ng regalo? Tayo lahat nakatanggap ng regalo, ano? Birthday ni Sir Linda, bigyan nyo ng regalo yan. Ang regalo, hindi pinaghirapan. Tama? Binigay. Tinanggap mo lang. Tama po ba? Halimbawa, binigyan ni Brother Roy Sir Linda ng regalo. At ang sabi ni si Sir Linda, ito yung bayan. Ano yung regalo? Hindi na. Diba? Parang, it's like a work that you're giving back. Hindi na yung regalo, ganyan na yung kaligtasan. Binigay po sa atin, tinanggap natin, at hindi binibili. Subpoint 1. Pangalawa po, sa verse 3. Anong sabi sa verse 3? Ulitin ko. Sabi doon sa verse 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong matapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Continuing by works is spiritual foolishness. Mga hangal, sabi ni Pablo dito, ano? You cannot finish by effort what begins by grace. Hindi na yung effort, wala na sa atin. Nagiging na po kasi tayo legalism. Kumbaga, sumusunod na lang tayo sa utos. Wala na yung grasya, wala na yung faith. So, nagiging legalism. Legalism weakens spiritual growth. Kung nakatingin ka na lang, yun sa mga bagay na sinusubo ng mga nakalista. Para lalo nating maintindihan po ito, bigyan natin ng ilustrasyon. Kunwari, sumakay ka ng jeep. Pag nakasakay ka ng jeep, komportable ka na, di po ba?
alam mo kung saan ang patutunguhan mo. Bawa, sumakay ka ng San Fernando, papunta kang Angeles, alam mo na kung saan ang patungo. Di po ba? Saan ka pupunta? Pag galing ka Angeles, saan ka papunta? Patungo. San Fernando. Alam mo yung patutunguhan mo. Eh, ang ginawa rito, nakasakay ka na ng papuntang San Fernando, pagdating mo ng Sindalan, bumaba ka. Itinulak mo ang jeep. Hindi. Tinulak mo. Gusto mo eh. Works eh. Di ba? Binigay na sa'yo yung kaligtasan at gusto mo pang gumawa ng iba para lang sasabihin mo, ay, kailangan gawin ko pa ito. It's not. Walang sense. Ganun ang buhay Kristiyano na umaasa sa sarili lamang. You're very proud. Sometimes nagiging proud ang mga ano eh, no? Oy, matagal na akong Kristiyano. Hindi po sa patagalan yan. Hindi po sa dami ng ginagawa. Hindi yung sasabihin mo, every ganito, may ginagawa ako. Every ganito, naglilinis ako. Yes, that's the fruit of the Holy Spirit. That's why you are doing that. Automatic po yan sa mga Kristiyano. Pero kung ginagawa mo yan dahil nagpapakita ka, walang sense po yan. Guess nyo? Point 3. Sa point 3. Sabi sa 4 and 5. Talaga pag tumatanda, hirap magbasa ng maliliit na letra. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marami naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng himala, o dahil sa pananampalataya sa inyong narinig tungkol kay Kristo. God works through faith, not performance. Miracles and transformation flow from trusting God. Sa mga lahat ng ginagawa natin ngayon, may nagtanong sa akin sabi niya ganun, bakit mo nahihirapan ako? Bakit pagod na pagod ako? From Monday to Sunday, nagtatrabaho pero hirap ang buhay ko. Hindi ako nagiging masaya. Bakit kaya? Tinanong niya po sa akin yun. Bakit? Anong ginagawa mo? Mula umaga hanggang hapon nagtatrabaho po ako. Kanino ka humugot ng lakas? Sa sarili ko po, malakas ako eh. So you're doing these things at lagi kang believe sa sarili mo. You're not giving yourself to God. Saan ang gagaling kalakasan? Sa Panginoon. Miracles and transformation from trusting God. Faith connects us to God's power. Yan po yung tandaan natin, ano? Sa probinsya nga, ano? Makikita nyo, may mga naka-display na, ano? May mga naka-display na magagandang mga appliances nila ba? Ano? Kaya lang sa probinsya, minsan, walang kuryente, laging walang kuryente. Nagagamit ba yon? Hindi. Ibig sabihin, kahit anong lakas mo at kung hindi mo ibinigay yan, if you are not connected to God through faith, your power is nothing. Ang lakas mo ay wala. Faith connects us to God's power. Main point number 2 po, righteousness has always been faith. Ang katuwiran ay palaging nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Paul po dito, ginamit niya si Abraham to prove that justification by faith is not new. Yung justification ng faith po dito ay hindi na bago. Nung panahon pa po ni Abraham. Bakit? Unang sa point po natin, sabi, Abraham was declared righteous by faith. So verse 6 po, sabi rito, tulad ng nangyari kay Abraham, sumasampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Diba? Justification is a declaration and not a process. Faith, not lineage or law, make us right with God. Sa isang desisyon po ng korte, pag sinabing
Pag sinabi mong, sabi ng hukom, not guilty. Anong ibig sabihin ko na? Wala na. Tapos na ang kaso. Di po ba? Ganon ang righteousness. Idineklara ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Done. Parang sinabi, not guilty. Tapos na. Sa pananampalataya pa lang. Tapos na. Sa verse 7 and 9 po dito, kung gayon maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa itong nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. So in justification, hindi na bago. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. True children of Abraham are people of what? People of faith. Salvation is open to all nations. Sa ating lahat. It's just our choice. Faith unites believers beyond culture. Kaya nga sinabi, di ba? Hudyo at saka mga hentil. Lahat na. Alam niyo po dito sa atin, kahit iba-iba yung dialect natin sa Pilipinas. Diba, may Ilocano dito, may Kapampangan, may Bisaya. Bisaya, okay? Oh, Bisaya. Pero, ang tao sa atin, Pilipino. Iisa. Ito ba? Sa kaharian ng Diyos, ang pananampalataya ang nagbubuklod sa atin at hindi ang lahi. Ito po ang gustong ipabatid sa atin ni dito. Ni Paul nung sinulat niyo rito. Sa Psalm point 3, the law brings redemption sa verse 10 and 14. Unahin muna po yung sa 10. Sabi dito, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa utusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinagwalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nabatay sa pananampalataya sapagkat sinabi sa kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng tinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya'y isinumpa para sa atin sapagkat ang susulat, isumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. The law only exposes the sin but cannot save. Ito po yung mga nasa Old Testament na law. And this law were fulfilled by who? Jesus Christ. The law brings curse. Christ brings what? Redemption. Christ became the curse to set us free. Ang Panginoong Jesucristo ang nagpalaya sa atin. At hindi yung mga batas na yun. Parang yung utang na hindi mo mabayaran. Tapos yung may dumating na nagbayad ng buo sa'yo. Tayo po, yung kasalanan natin, pero may nagbayad ng buo, hindi mo dinagdagan. Di ba, pag may pakakautang ka, tapos may nagbayad sa'yo, may nagbayad para sa'yo, dadagdagan mo ba? Wala kang nga pambayad, di pa paano mo dadagdagan pa, So, ganun po yun. May utang tayo, may nagbayad, pero hindi mo nadadagdagan. Tinanggap mo lang.
Si Kristo ang nagbayad sa krus. Kailangan mo pa ba dagdagan? No need. Ano yun? Interest. Ang mahirap po sa atin, parang binabaliwala natin yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Darating na naman itong Semana Santa. Makikita na naman natin yung gustong magdagdag. Alam ko ang nangyayari lang to sa Comelec eh. Yung dagdag bawas. Pero pati pala sa ating mga hindi taga-Comelec, nagdadagdag bawas. Bakit sinabi kong dagdag bawas? Yung ginawa pa sa Kristo, sapat na, pero gusto nilang dagdagan. Tapos pagbalik naman nila, magbabawas. Magbabawas, iinom para mawala daw yung sakit. Binabawas yung sakit, iinom. Ano ba yan, kako? Anyway, main point 3 po tayo. So, verse 15 and 18. The promise is greater than the law. O ang pangako ay more than dun sa law. Ano ba itong pangakong ito? Unang-una po sa verse 15. Sabi dito, mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan ng isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madalang agad. Straightforward pong sinabi ito. Parang, kontratang may pirma at seryo. Hindi basta binabawi. Parang parang kontrata, tapos tawag doon sa notaryo mo. O hindi mo na pwedeng i-amend to. Ang pangako ng Diyos ay tiyak at matibay. At lagi po nating tatandaan, God's promise cannot be what? Cancelled. God is faithful to His word. Lagi nating tatandaan to. Kung minsan nga, nagpe-pray tayo, sabihin natin, Lord, bakit ang tagal naman ng panalangin hindi mo sinasagot? Parang nakalimutan mo na. Nagkamali ka po yata ng inabutan. Parang ganun ba? Hindi nagkakamali ang Panginoon. Ito pa, parang sinasabi nila, mali ang Panginoon. May isang X-Men. Tinanong, babae, lalaki. Babae daw siya. Yes. X-Men eh. Ha? Dati lalaki. Tinanong siya, lalaki, babae. Babae daw. Sabi niya, ang sagot pa niya is, ginawa ako ng Panginoon ng ganito. Oh, talaga? Parang sinasabi mo, nagkamali ang Panginoon sa paglikha sa'yo. Kaya nga po, minsan napapagbintangan pa eh. God is faithful to His word. Hindi po nagkakamali ang Panginoon. Huwag mong sabihin na nilikha ka ng Diyos ng ganito. It's your choice. Binigay po sa atin ng Panginoon yun. No? Sa verse 16, the promise is fulfilled in Christ. Wala na ako. 16, sabi dito. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi sa iyong supling na iisa tinutukoy. At ito'y sino? Si Kristo. Ang pangakong iyon is fulfilled in Christ. Jesus is center of God's redemptive plan. Ito pong lahat ng nangyari ay it's part of God's redemptive plan. All blessings come through Christ. Hindi po yung hindi yung sabi nga natin dahil doon sa gagawin mo, i-bless ka ng Panginoon. No, it's only through Christ. Ito yung mga pangako niya. Huwag po niyong isipin na we are just blessed because of mga financial things. No. Alam nyo, marami tayong mga kapatid na nakatanggap ng blessing sa Panginoon. Na nakita ko since na not financially, but sa buhay nila.
Isa na po dyan, ano, ito, sasabihin ko, paborito kong tinatawag to kahit sa preaching ko sa taas, si Brother Van. Ano? Iyan ay bunga ng ano, bunga ng pananampalataya niya. Dati, laging nakasimangot siya. Hanggang ngayon, nakasimangot pa rin. Nakasimangot siya, alam niyo kung bakit? Pag walang gawain. Amen? Amen. Si Brother Eric, bunga ng ano yan, ng blessings, galing sa Panginoon. Sa buhay nila, ginagamit sila ngayon. Makikita mo po yan, ano, hindi sa, I'm not boasting them or something, o pinagmamalaki ko sila. Makikita nyo sa buhay nila yung pagkilos ng Panginoon sa kanila, ng Espiritu Santo sa buhay nila. Hindi lang yung ano, hindi lang yung mga attendees yung mga yan. Security guard pa yan pag linggo. Main point 5, the purpose of the law is to lead us to Christ. Yung law po pala is not just there. It has a purpose. Yung purpose ng law yun is for us to lead kay Kristo. Paano nangyari yun? Unang-una, ang law reveals the sin. In verse 19, sabi po, kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Kasi sabi, ano lang, nagbibigay lang ng, wala na daw kwento, yung mga ganito, sa law, diba? Pero, the law reveals sin. Sabi dito, bakit? Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglaba at may bisa ito hanggang dumating ang anak na pinangakuan. Binigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. The law exposes our need for grace. It prepares our heart for what? For the gospel. Parang salamin. Nakita mo yung sarili mo. May dumi ang mukha mo. Tumingin ka, salamin. Pero nalinis ba? No, it only reflects who you are. Hindi ibig sabihin, marami ka salamin, ang gwapo ko, mawawala yung dumi mo. Hindi. Ganon ang kautusan. It will only lead to who you are. At anong sinasabi doon? Ikaw ay isang makasalanan. Through this law, sinasabi yun, that will lead you to Christ. Some point, the law is a guardian until Christ came. Ito po ay isang parang guidance natin, no? Tingnan natin sa verse 24. Lumagpas po ako dito. Sa 24, sabi po rito, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating, sino? Si Kristo. Upang tayo may tuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. So we are not under the law anymore. The law guides, but does not give life. Who gives life? Jesus Christ alone. Faith replaced the guardian. That's it. Sino yung guardian na tinutukoy natin dito? Yung law. Okay niyo po? Faith replaces the guardian, which is the law. Sino po yung alam ko si Pastor Romel dito, guardian to eh. Every morning, naghahatid ng bata. Tama? Every morning. Tayo lahat, nagbahatid. Ako nga, naghahatid sa Angeles eh. Ganon ang role ng mga tatay ngayon eh. Tigasin tayo eh, no? Tigas saing, gano'n. Tigatid. Yung tayo mga magulang, naghahatid. Mga sa paaralan. Pero, hindi tayo nagtuturo. Sino nagtuturo? Ang teacher pa rin. Ang guro ay sino? Ay si Kristo. So ngayon, inalis na yung guardian na yun, nandito na si Jesus Christ, which is, ito na yung pumalit. Number 5, in Christ, we are only
We are one family by faith. Huli na to. Sa 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. We already have this identity. Nagkaroon tayo ng identity. Ano tong identity to? Our identity is secured in Christ. Adopted children na tayo. Kasi, ang faith, it brings what? Adoption. Halimbawa, may inampun sa isang pamilya. Tatawagin mo bang bisita yon? Ano tawag mo? Anak na. Kasi legally adopted na siya. Hindi na siya bisita sa isang bahay. In Christ, there is a true unity. 27 to 28. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. The gospel breaks the barrier. Equality flows from Christ, sabi ko nga po kanina, hindi sa kultura. Tayo ay tinawag na anak ng Diyos. Babae ka man, lalaki. At kung ano man, saan ka man galing ka mang Isabela, Pampanga, tayo na po ay isa. At meron bang na kapag kumain tayo dito sa church, ang ulam ni Pastor Romel ay papaitan lamang. Ako dahil Kapampangan ako, sisig naman. Dahil si Kuya Roy, dahil Bisaya, bulad. Ano kasi bulad? Daing. Magkakaiba pa ba? Hindi na, di ba? Sa hapagkainan, kung anong kinakain ng isa, ay kung anong inihapag ang kakainin ng lahat. Ganun lang po kasimple yun. At dahil tayo ay tagapagmana, we are heirs ng tagapagmana ng pangako. Sa verse 29, sabi dito, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Believers are inherits God's promises. Ang pangako ng Diyos kung saan tayo pupunta. Our future is secure. Huwag na po nating pilitin. Sasabihin mo, kailangan gawin ko to. Hindi. Natural pong darating yan kapag namuhay at namunga ang banal na espiritu sa iyo. Natural mo nang ginagawa yan. Hindi mo na kailangan. You don't need effort anymore. Parang mana sa pamilya. Sa mana ng pamilya, halimbawa po, ang ama mo, biglang namatay at walang iniwang will. Testament of will ba ang tawag doon? Isang testamento kung paano pag-ahatiin nyo. Ngayon, walang iniwan yung ama mo. Paano ang hatian nun? Dapat pantay-pantay. Bakit? Dahil kayong lahat ay tagapagmana at anak. So, dapat pantay-pantay. Paano yung kung isa ay mas mabait? Paano po yun? Ha? Mabait siya, pamimigay niya na lang. Mabait siya, pamimigay niya na lang. Hindi po dahil mabait ka, kaya ka tumanggap ng mas malaki or nakatanggap ka ng iyong mana. Dahil nakatanggap ka dahil ikaw ay anak.
Ganyan din po ang pangako ng Panginoon. Nakatanggap tayo ng kaligtasan, hindi dahil mabait ka. Dahil ano? Dahil ikaw ay anak niya. Tandaan po natin yun, ano? Pero hindi ko po sinasabi, it's not a license na kailangan mong maging masamang tao. Hindi na ako magpapakabait. May mamanahin naman ako. That's not what I meant, ano? Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Baka si Brother Jess dito, paglabas niya, nang hold up. Hindi po yun. So in summary po, in conclusion, we are saved by faith. We live by faith. 5 lang po ito. Ay, 4 lang to. We belong by faith. And we inherit by faith. Amen? Tagalogin natin. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng faith, pananampalataya. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay kabilang sa pamamagitan ng tayo ay nagmamana sa pamamagitan ng o di po ba? Faith alone. Amen? Kaya nga po, ang final challenge ko lang po sa inyo, are we trusting Christ alone? Or are we still trying to earn what God has already given? Parang, hindi pa sapat. Kailangan ko pang may gawin. Hindi po. Ulitin natin. Mahiya ka naman daw sa Lord. Are we trusting Christ alone? At hindi po akong sasagot niyan. Tayo ang sasagot. Amen? Let's pray. Father God, maraming salamat po Panginoon dahil kayo at kayo lamang po Panginoon ang magbibigay buhay Panginoon. Dahil kayo lamang po Panginoon upang kami makapagmana ng inyong pangako Panginoon. Kayo lamang po Panginoon upang kami maging inyong tunay na anak. At kaya kayo lamang po Panginoon Jesucristo bakit kami nabubuhay. Maraming salamat Panginoon sa inyong ginawa O Lord God. And you alone is enough for us to be saved, Lord. Wala nang iba. Not by our works, not by the law, Lord God. Through alone, Christ alone. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. As we pray, in Jesus' name, Amen. Amen. Amen.